Magandang araw mga karelasyon. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga senyales na hindi ka na mahal ng iyong karelasyon. Ang karelasyon na ito yung maaring asawa mo, partner mo, boyfriend mo, girlfriend mo, or anybody na meron kayong romantic involvement. Okay? So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo hanggang dulo. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 1, tinatanggal or inaalis ang kanyang ring. Ito ay maaring wedding ring or engagement ring ninyo. Kapag umaalis siya, mag-isa lang siya, tinatanggal niya yon. Tinatanggal niya yon para ipaalam na siya ay available, single, okay? So, kapag napapansin mo sa partner mo na inaalis niya ang kanyang singsing, kapag umaalis yan, nahuli mo na siya, sigurado na niloloko ka na niyan. Hindi ka na mahal niyan. Ang tao na mahal ka, never niyang tatanggalin yung ring na yon sa kanyang daliri. Kasi yun na yung symbol ng pagmamahalan ninyo. So once na tinanggal niya yon, kapag hindi kayo magkasama at siya lang ang mag-isang nasa labas, red flag yon. Number 2, ikinakahiya ka niya. Kung dati gustong-gusto niya na magkasama kayo, na lagi kayong magkahawak kamay, magkaakbay, lagi kayong magkadikit, kahit nasa public place kayo. Pero napansin mo na nagbago na siya. Yung tila ba ay parang nandidiri siya sa iyo. Ni ayaw ka man lang makakatabi. Kapag naglalakad kayo or magkasabay kayo in public, dumidistansya siya or nagpapahuli. It means only one thing. Ayaw na niya sa iyo. Ayaw ka niya dahil hindi ka na mahal. So, kapag napapansin mo na yan sa karelasyon mo, huwag ka nang magtiis, okay? Binabastos ka na niya. Umalis ka na sa ganyang relasyon. Number 3, mag-isang lumalakad. Dati, lagi kayong magkadikit, di ba? Kung ano yung pupuntahan ng bawat isa, ang isa sa inyo, gusto niya na kasama ka. Magkasama kayo lagi. Pero ngayon, mas gusto na niyang mapag-isa. Kapag umaalis siya, mag-isa siya. Hindi ka niya inaaya. At kung sasabihin mo na gusto mong sumama, marami siyang dahilan. Hindi daw pwede at work-related or anything na dahilan para hindi ka maisama. Pero ang totoo niyan, kaya siya mag-isa dahil meron na siyang ibang tinitignan or kasama sa labas. So kapag madalas mo na siyang napapansin na gusto na niyang mag-isang lumalakad, hindi na ikaw yung kanyang dating mahal. Nawala na yon. Kaya iniiwanan ka laging mag-isa. Number 4, indifferent na siya. Ito yung wala na siyang pakialam. Dati, lagi kanyang tinatanong kung kumusta ang araw mo. Nag-update siya sa iyo about sa mga nangyari sa kanya. So, on both ways, nagsasabihan kayo ng mga nangyayari sa inyo sa maghapon. Pero ngayon, naglako na lahat ang mga iyon. Ni hindi ka na kinukumusta, hindi ka na tinatanong kung ano ang nangyayari sa iyo. At kapag nakita niya na problemado ka or may pinagdadaanan ka, deadma lang siya. So talagang literal na parang wala siyang nakikita. Nangyayari ang mga ito dahil yung feeling niya towards you, yung pagmamahal na yon ay nawala. Okay? Kaya ang pakiramdam niya, isa kang ordinaryo na tao, estranghero. Kaya ang turing niya sa iyo, katulad din ng mga random na tao. Okay? So ang mga ito, huwag mong itolerate. Kapag madalas na ganyan ang pakikitungo sa iyo, it's better to get out of that relationship. Number 5, pagiging critical. So, ito yung lagi-lagi at madalas ka nang pinupuna. Lahat ng bagay na nakikita sa iyo, meron at meron siyang masasabi. Sa itsura mo, sa pananalita mo, sa lahat ng ginagawa mo, meron siya laging komento. At madalas yon mga negative. Okay? So, nangyayari ang mga ito dahil ayaw na niya sa iyo. Naiirita siya sa iyo. Naiinis siya. Ito ay mga feelings ng tao
na wala ng interest at pagmamahal sa iyo. So gumagawa na siya ng mga dahilan para ikagalit mo, para mainis ka, para ikaw ang unang mag-breakdown, okay? Para siguro aalis ka or mag-aaway kayo. So kapag nag-away kayo, maging dahilan yon para maghiwalay kayo. Diskarte yan para talagang mapuno ka na sa kanyang mga laging pagpupuna sa iyo. Yung mga walang kwentang bagay, ginagawa niyang big deal. So kapag madalas na yan na ginagawa sa iyo, huwag ka nang magtiis. Umalis ka na, okay? Number 6, wala na kayong intimacy. So sa lahat yata ng magkarelasyon, kapag naglaho na yung intimacy sa inyong dalawa, sigurado na may malalim na dahilan yan. At madalas, meron na yang ibang kinakausap or may third party na. Okay? Kasi kapag meron na siyang source ng bagay na yon, automatic na mawawalan na siya ng interest sa iyo sa bagay na yon. Okay? Kaya kung dati ay talaga namang ang saya-saya ninyo, punong-puno yung pagmamahal nyo sa aspeto na yan. Pero ngayon, ilang araw, linggo, buwan na ang inabot, ay hindi ka na niya tinatabihan. Something is wrong kapag ganon. At madalas, ang ganyan, wala naman kayong problema, pero bigla na lang siyang nagkaganyan, hindi ka na niyan mahal. Number 7, laging mainit ang ulo sa'yo. Okay? So, ito rin ay isang sign na gustong-gusto na niyang umalis sa relasyon. Dinadaan na niya sa galit, galit-galitan, okay? Para ikaw rin ang sumuko sa bandang huli. Normal na paminsan-minsan ay meron talaga kayong mga hindi pagkakaintindihan sa mga bagay-bagay, kaya umaabot kayo sa punto na nagtatalo kayo. Pero kapag wala namang dahilan para magalit siya at laging galit sa'yo, something is wrong, okay? Meron talaga yang mali sa relasyon. But most of the time, problema niya yun. Madalas ay meron na siyang investment sa ibang tao. Kaya nagbabago na yung pakikitungo niya. Mainit ulo. Lagi siyang irritable sa presence mo. Kapag nandyan ka, halata mo na nagbabago na ang mood niya. Okay? Kapag ganoon, huwag ka nang magtiis. Yan ay hindi ka na mahal. Number 8, cold treatment or eto na yung nanlamig. Wala siyang pakialam, ibit-balikat lang siya kapag may sinasabi ka or may tinatanong, hindi ka pinapansin, hindi ka kinakausap, wala na yung intimate moments nyo. So literal, na kung gaano kalamig ang isang yelo, gano'n na rin ang lamig ng pakikitungo sa iyo. Literal na cold treatment. Meron na yung iba. Hindi ka na niya mahal. Yan ay signs na wala na siyang nararamdaman sa iyo. Tandaan, ang bawat relasyon ay may mga pagsubok. Ngunit mahalaga na maging tapat tayo sa ating sarili at sa ating partner. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.